para sa akin, yung nagagawa ng Joe, yung mga sipa-sipa, yung mga sobrang high mobility, tapos huhulihin ka lang. Wala pa nakapag-replicate ng ganun sa ML eh. Oo nga. Parang sobrang versatile. Diba dati, damage Joe, diba? Mga side lane. Napunta sa room. And ganun mo malalaman pa yung mga heroes na magaganda yung concept. Yung nag-stand through the test of time. Ay. Tapos parang kahit baguhin sila ng onte, hindi sila nawawala sa meta. Saka diba? Napunta nga rin sa jungle yan, Joe eh. Oh, di ba? Meron pa mga ganon. So, Daming possibilities. Pero ano ang ipa-priority? Arlot for G-Lad. So still a flexible pick. Could be a micro hero or a Lotus hero. Pero good first move, kumbaga. Kuha ng Arlot. ang tanong ko kasi dito ngayon, Joshi, nakapag-reset na ba yung G-Lad? Kasi teams in drafting, kapag ka ganun yung nangyaring game, usually, dalawa lang ang pinatutunguhan yan. It's either nag-react na kayo ng todo dun sa mga possible gawin ng Onyx at iniisip nyo na pwede nila gawin yung kaninang ginawa nila, or nakapag-reset kayo at game plan nyo talaga to. Oo, kumbaga nasa notebook nyo ba? Nasa notebook. Nasa notebook ba ni Coach Ernest Ivan? Kasi yung mga Ernest Ivan. Ernest Pero, Ivan. ganito kasi yan. Kapag ito hindi nakapag-reset, mabilis yung araw natin ngayon. Ayun. Kapag sobrang reactive lang talaga nila. Pero, andyan naman si Takinage. Andyan si Micro eh. May mga XP na to eh. Oo. Kumbaga, tingin ko kaya naman nila i-reset na lang to. At bilang natitirang member ng original Game Lab, ngayon na Game Lab Desolators na, we have yet to see Takenaga's hero kasi mas ipa-prioritize ng G-Lad na kumuha ng Claude at ng Vexana. But for Onyx Arsenals, the Rizla is there. The Riz. Iyon na yun. The Riz. Hindi mabubuo ang the Rizla nang walang there. Tama. Oh! Ay, wala. Di na tayo nag-uusap, pre. Wala nang usap-usap. Huy na lang. Yun na yan eh. Wala nang usap, pre. Huy na lang. Kasi Pani has come to town. James Pani. James Pani. Eto talaga, million moves to sa dami ng galaw nito. The man- Sa sobrang galaw-gaw ng Pani. The man with the million cables. Yan. Ang dami The niya ng man million. with the million moves. The man with a million pesos. Si ano yun eh, si Manjin. Si Benjin. The man with a million pesos. Ay, di si Ingan. Si Ingan. The man with a million pesos. Si Ingan. Yan. Okay. G-Lad, who are you gonna ban out? Wala silang marksman, wala silang roam. Although, Joshi, meron pa tayong nakita kanina Nobaria roam eh. Ay, pwede pang iliko. Parang pwede pa iliko. Possible. Bruno ang tinanggal. Ayaw nila ibigay yung Bruno. Sa bagay, ang sakit nga naman. Isipin mo, may Nobaria ka na, may Pani ka pa, tapos may Bruno ka pa. Ay, talagang Sobra na sa damage. sobra ka na sa damage niya. Tapos may penalty zone ka pa. Oo. Tapos ang tinatanggal ng Onyx Arsenals ngayon, yung mga pwedeng magbigay ng sakit ng ulo kay James Punks. Grok. Tapos, quick Baksha. serve sa Baksha. Parang tatanggalin nila yung one of the top tier utility junglers. Gets ko na din kung bakit Baksha. Baksha kasi isa sa mga heroes na kaya mag-invade back and forth. Kunyari, nagki-clear ka, tapos nakita mo, nagka-countdown na yung timer nung Pani dun sa purple buff niya. Naurasan na. Ang ginagawa na ng Baksha niyan, gumugulong na yan papunta doon. So, talagang ayaw mo ng mga ganitong klaseng hero. Tama din naman. Masyadong mabilis, kumbaga, ang jungle clearing ng Baksha para tumapat sa Fanny na masyadong purple reliant. Yun ang iniiwasan ng Onyx Arsenals. But, removing the Harriet para sa G-Lad. Oh! The Roger! Gold lane! Naka-Vengeance to men tsaka Brave Smite. Feeling ko lang naman, Tank Roger, feeling ko lang kasi ako mismo na experience ko kung gaano kasakit ang Tank Roger nakatapat sa gold lane. Guys, natry na namin to. Nakita na namin kung paano gumana to. The Tank Roger Gold Lane. Kapag ka nakatapat mo to, sasabihin mo, ayaw ko na. Exactly. Sasabihin mo yan sa sarili mo. Sabihin mo, yaw ko na.
Yoko na! Tulog time! Pero G-Lad, may mga bala pang nilalabas. Takinaga on the Martes now. Kaja for the road. Ito kasi yung panlaban. Pagka gusto mo itago yung aso mo, anong ginagawa mo? Itali mo. Itinatali mo yung aso, yan yung kailangan nila. At Kaso kasi, ang tanong ko dito, pre, enough ba yung oras nung tali para i-hold si Wild Dog? bago mo ma-burst, no? O pagka binaburst yung si Wild Dog, itangki si Wild Dog. Yan. So, pwedeng pang counter-engage, yes. Pag nakitang plumaker yung Kaja, dun, shoo. Nakakatawa kasi yung reaction natin doon sa Roger. Parang laging magkalaro, tapos alam yung experiences ng Oy. isa't isa. Yun na yun eh. The reaction says it all, guys. Is it going to be a tank Roger? Kasi baka mamaya i-damage pa rin dito Baka damage pa rin eh. Hindi natin alam. Pero, with the things going on in ranked games, yun ang current trend. Yun ang current meta. Hindi maapi na Roger sa lane. And Tingnan then- ko na ka-Benjans, tingnan natin ko na Tingnan natin. ka-Benjans. Pag ito Benjans. Op. Lalabas na yan sa gilid. Ay! Naka-vengeance nga ang Roger ni Hito. Pero naka-quantum charge siya para mas mabilis daw. Oh, yan. Pero, eto ang tanong dyan. Paano i-take down ngayon ng GameLad ang lineup na to? Kung titignan natin Master Assassin tapos Charge, pre. Ay, Kung dami. tingin nyo, masakit na sa ulo yung Kaki Tank. Ito, tignan nyo. Naka-damage emblem pa din siya. Naka-damage emblem pa Pero rin siya. I bet Thunderbelt ang first item nito. Roger. Pag ito nag-Thunderbelt, sigawan talaga. Sigawan talaga, pre. Pero- Pero, Mabilis, Takinaga. Makakukuha niya yung Lito dahil actually, ito maganda tong Martis pala panlaban sa Fanny, no? In terms of, sabi nga natin, pagiging mabilis sa pag-clear. Basta marunong ka maglaro nung stacks ni Martis, yung Mortal Coil din. yung Mortal Coil din, kaya mong yan eh. Kaya mong i-out-clear ang isang Fanny eh. Hindi lang yun. Kaya mo din siyang i-pin down. Di ba? Imagine mo kapag makasalubong mo yung Fanny Mortal Coil, matutulak-tulak mo. Di ba? Pero ni-retry na talaga ni James Punks, nagmamadali. Wala eh. Alam niyang kailangan niya din talagang hindi siya pwede ma-behind dito in terms of gold or anything. Siya yung taga-nakaw dapat dito at ginagamit niya dapat yung mobility niya para makatakas. And James Punks, alam natin na ito talaga yung kanyang hero pool. Ganun talaga siya. It's all about the assassins. 2 game na siya nag-a-assassin dito. Meanwhile, Takinaga is shying away from a 1v1, alam mo yun, assassin jungler fight. Ayaw pa niyang ilabas ang... Baka hindi din kasi bagay dun sa, baka hindi yun na-practice nila. Baka talagang Diba? change man si Takinaga on the utility jungler. So, Pero ito yung ginagawa ni Keke. kasi pre, kung naalala mo dati, si Carl TC ng MPLPH sa Echo, Ay. ganyan din siya dati, assassin main talaga siya. Pero, Uy! yun lang. Yung presensya ni ni Keke Dat, medyo nag-aalangan Oo. si Takinaga. Pero yun nga kasi sinasabi ko, pre, si Carl TC ganyan din, may face din siya dati na ganyan. Oo. Na assassin ka, Op. ayaw mo gumamit ng utility, pero mapipilitan ka kasi yun yung hinihingi sa'yo ng meta. Okay, meron ditong Red 3 battle, mapipigilan. Pero kay James Punks pa rin mapupunta at hindi siya matatamaan at hindi siya aabutan. Pero makukuha ang buhay doon ni Chovy on the process. At doon sa may baba, hindi pa rin talaga nagkakapatayan yung dalawa kasi alam din ni Hani Salas na kapag nakipag-duel siya dito, siya lang din yung matatalo. Unless Oo. ma-bait out niya lang yung Vengeance, doon lang mag-make sense yan. Pero grabe yung damage output, pre. There, Si Derry pa yung nabigyan, Takinaga, hindi na nila hinabol. Ay, sinipa. din yung sipa mula kay Keke Dat, pero wala namang follow-up damage. Pero yung nakikita mo yung pagbabago ngayon kay Micro. Oo. Nung game number 1 na hindi siya masyadong engaged sa mga team fights. Game number 2, nasa kanya yung focus ngayon. Well, yun din yung ng CC eh. Kumbaga, ang strength ng CC talaga, lumaban sa lane eh. So, kumbaga, yun talaga yung pagbibigyan. Thunderbelt! The Thunder! The belt! The Lightning! The Thunder! The Thunder, the belt! Lightning, Thunder! Ayan na! Ay, pre, eto na. Si Hito
doing a lot of the Hito moves is the Tank Roger. Pero up, meron dong chain, crowd control kay Kekedot, decimate mula kay Takinaga, Hito si Silip, at doon din naman si James Panks, Lotus sa makukuha ng counter kill ng Onyx Arsenals. Pero ngayon, Micro nandun pa din. Nasa XP lane yan, bakit parang nandito na tumi-invade? Well, nakita nila kanina kung ano yung naging downside ng pag hindi pagsama dito ni Micro. Pero with that in mind, napakakunat ni Hito dahil sa Vengeance. Sila pa yung napigyan! At si Takinaga pa ang masusunod, yung dalawang humabol kay Hito. Binawian. Pre, masyado silang naghangad ng mas mataas pa doon. Kumbaga nakakuha na kayo ng win. Gusto pa nilang itulak eh. Gusto pa nilang patayin si Hito eh. And si Hito kasi dito naka-vengeance din. So parang hindi mo din talaga siya mababurst down. Alam naman natin na Micro and Takinaga, yes may damage kayo. Pero hindi ganun kataas yung damage kasi na yan eh. Hindi enough to take down a Roger with a vengeance. Taas din kasi talaga ng damage reduction over that spell. Kaya naman pinakita ni Hito kung bakit ito ang kanyang pinili. Ngayon na may turtle na naman. May purple buff din naman, I believe, si James Panks. At maaari siyang kumontes. Pero nakakatakot pa din kasi, ayun, nag-expire na. I would say, Joshi, that this is sabihin na, a better performance galing from G-Lad in comparison to game number 1. Pero kung tutuusin dito, hindi pa nga nila na-invade masyado dito si James Panks eh. Parang napakalibre ni James Panks sa sarili niyang gubat. Hindi pa siya masyadong nasasakop. Pero yung turtle ay mapapunta na nga sa kamay. Medyo kinabahan pa ako doon kasi si Kekedot umamba eh. And para sa akin it's something that Onyx is willing to lose. 'Di ba? Parang basta hindi nila makuha yung purple buff ko. Basta hindi na kayo nakapag-invade, masaya na kami dyan. May sipa doon, may kable din. Pero not enough para i-take down si Lotus. Kaya atras muli ang Onyx Arsenals. Chovy is just trying to clear out the waves. Kumuha lang siya ng items. Mamaya, it will all come into play. Si Dek, napakaganda ng usage doon. Makakatakas. With the penalty zone, hindi tatamaan ng final slash. Minsan kasi yung mga panahon na gano'n, yung kalahati pa yung buhay mo. Minsan pinipilit mo pang ilakad na lang eh. Pero siya, alam niya, sabi niya. Uy! Hindi pa tinamaan. Grabe naman si Micro doon. Nang ma-Micro talaga. Katiting na lang, onting pixel na lang to the right eh. To the right, to the right. Takinaga and how nalin sa may gitna. KK Dot! Ay! Naku po, sumobra. Hindi naman niya nagamit ang kanyang sipa. At alam din naman yon ng G-Lad. So, sabi ni Takinaga, may sipa pa yan may sipa pa. At bumabalak-balak talaga sila. At ang maganda naman kasi dito, si Micro, nagiging active na dun sa gubat eh. Kumbaga parang hindi niya na hinahayaan na magkaroon ng free reign dito si Onyx Arsenal at sila James Panks doon sa resources nila. At nakikita mo, umaabante na talaga sila dito. Meron ng intent na i-deny ito. May ipit yata doon. Sige, kita tatahatakin mo the Divine Judgment. Hito ay umamba pero hindi niya itutuloy. Mas kailangan nilang pagpukusan ngayon sana yung pagkuha ng purple pero wala naman doon si James Panks. But there ay gumagawa na ng ibang trabaho. Give up na nila yung purple buff. Split push na lang. At naging major problem dito ni James Panks is hindi din kasi ganun talaga kadaling i-burst. Aroy! Hito, mag-engage with the Vengeance play. 3 miyembro ang kanyang sinasalubong. Pero yung mga damage ay kanyang ininda lang. Kinakain niya nga lang sila KK Dato. Ayan. Oy! Naku po, napakaganda na flicker. That could have been a kill, a push on the turret. Pero dahil nga hindi nila nakuha, ay wala sila masyado matitrade. At nandito na nga yung mga members ng side ng Onyx Arsenals. Binibigay na nila yung turtle. Kasi alam din naman nila na wala din naman, parang yung paning wala din naman kakapatan na humarap sa Barty sa objective take eh. Parang at least you can do is to steal. Yung dadaanan mo. Dadaanan mo lang. The drive-thru. Kumbaga, pero teka lang, mukhang si Micro na ipit nila, may flicker, Way of the Dragon combo, pero makaka-counter kasi si Hito pa yung mawawala doon sa process. Kekedot and there, tumatakbo ng tuluyan palayo. Muntik-muntikan na pero hindi pa din natapos yung kill. Nakabawi pa ang G-Lad doon. At looking at Hito's performance right now, mukhang hindi ata gana
sa hindi RG na setup, yung ganitong Roger na kumbaga parang may pang kasi, may panghuli. Si Lotus nandyan eh. Yung Kadja no? Pero pakiramdam ko kailangan lang ni Hito. Oh! Penalty zone ang manggagaling kay Dernos the Flicker. Sakto sipa na rin. How is down. Pero yung purple buff, kanino mapupunta? Hawak pa din ng G-Lad. Vengeance for Hito. Retribution. At makukuha na nga ni Takinaga yun. Ito na yung pagsimula ng sakop ng G-Lad. Hindi na sila nagpa-passive play. Kasi talagang aggressive na. Kung ano yung ginawa kanina ng Onyx sa kanila from minute 1 up until the end. Ito na rin yung ginagawa nila. Alam nila na nakakalamang sila dito. Alam nila na hindi pa enough yung damage dito ng mga members ng side ng Onyx. And although, May Purify na huli nila. And still, I think that's a win para sa side ng Onyx kasi napwersa pa rin nila yung Purify eh. And given that magkakaroon na tayo ng Lord in just a bit, Pwede siyang targetin pwede siyang targetin ulit dyan sa area na yan. ng Onyx Arsenals. And now, nagkakapwestuhan, nagkakaabangan. Takinaga. Papasok sa right mid boss ay makikita si Der. Pero si Kekedat ay hindi pa niya rin naispatan. Meanwhile, dun sa bottom lane, sumubok lang na mag-split force ang Claude. Pero nung dumating si James Punks, medyo umatras na rin. At puposisyon na sila ng tuluyan doon sa Lord. James Punks, level 13. Takinaga is at level 13. Mabilis tumadrop ang buhay dito ng mga members ng side. Tumadrop dito yung buhay ng Lord. And it's up to Onyx Arsenals. Will they go for a steal? Nagko-commit sila. Si Micro, ang ganda ng pwesto. This might be a surprise initiation. Si Hito nasa may gitna. James Banks, asan ka? Hindi siya makakapasok. Hindi na siya makaka-contest pa dahil din sa pagpapakita ni Micro nung onting-onti na lang yung buhay nung Lord. Lumabas na si Micro eh. Sabi niya, sige subukan mong kumable, mahahagip ka ng final slash. James Banks. Kailangan nila yung million moves niya ngayon. Oo. Kasi kumbaga, kung kanina may 2 million moves siya, ngayon parang may 5 moves na lang siyang binibigay, inaalaw yung G-Lad. Oo. Hindi na siya pinapagalaw. Pero teka lang, si Lotus ay naispatan. Makikita ng mga members. Pero meron dong naka-flicker na magmumula kay Kekedat. Counter-engage para sa G-Lad. Nandun naman si Hito sa likuran at tinatarget niya si Lotus. Lotus is down. James Punks ay dumating na rin. Hawa makukuha nila kapalit ni Kekedat 2v1. Pero hindi pa tapos si Hito. sakit! Kumakalmot sakit! lang. Ang sakit naman nung tank na Roger. Naka-assassin pa din kasi tsaka naka-endless battle eh. And I believe yung isang item pa niya ay Windtalker. James Punks, andyan na yung galaw. Ginagalawan, kinakablehan. Pero di niya makukuha yung kill. Di na naman siya mamamatay. Tol, yung mga ganitong laban talaga ni Takinaga tsaka ni James Punks, madadala mo ng season 2 eh. Tapos mapapanood mo kung ano yung mga pinagagawa nila nun. Kumbaga parang, alam mo yon, parang ka nanonood ng laban ng parang ka nanonood ng laban ng Dragon Ball. Anime fight. Anime fight, pre. Yung parang kailangan bantayan mo lahat ng ginagalaw nila kasi kapag hindi mo binantayan, sabihin mo din yung mga sinasabi doon, ang bilis nila. Hindi ko makita. Yun yung mga linya nila doon eh. Talagang may may accent pa ng anime Tagalog dub Oo. Pero may purple buff na naman. Para sa Onyx Arsenals, itong pinakamahalagang kukunin nila. Bakit nabakos ni Hito kay Lotus? Pero ang sakit na rin ng damage. Retribution, makukuha pa din ni James Punks ang purple buff niya. And that is a huge win para side ng Onyx Arsenals considering na 2 buff ang nawala sa kamay doon ni James Punks. Meaning, this time around, kung ano yung nagawa niya kanina, he can do it tenfold. Oo. Oh. Magagawa niya ulit ngayon at maaari silang gumawa nga ng gulat muli. And speaking of gulat, tingin ng gulat. Ayan. Yung mga flicker ni Der tsaka ni Kekedat, yun yung mga kailangang abatan ng G-Lad. Kasi, if you can remember kanina nung clash, sabay yung flicker na ginawa ni Der at ni Kekedat. Parang sabay nga talaga yung timers nila eh. Diba? Sa flicker. Pero ito medyo Ay. delikado to. Pag si James Punks ang nahuli dito, sino kaya ang unang sinusulpot? Si Hani Salas ang nagpakita. binibait out nila eh. Pero nakakaramdam na si James Pang sabi nila, parang may mali ah. Parang umaangas ka. Parang hindi normal yung parang tulad umaangas ka. Bata, parang, Oy! Sipa mula kay Kekedat at si Lotus ang uunahin nila. May penalty zone na rin.
Immortality Pop, How is down. At si James Punks na naman yung may kasalanan doon. Kapalit ni Kekedat. Naghahabol si Hito. Nandyan na yung Lycan Pounce. Pero nandyan din naman si Micro with those dashes at makukuha niya yung buhay ng Roger Der. Tumatakbo. Hinahabol na ni Takinaga sa 2K for him. Ngayon, 3 ang nawala sa Onyx Arsenals. May Lord objective, Butters. And kailangan pumili ni James Punks dito. Purple ba? Oop, Oh Lord. nagamit ang... Nagamit nila pareho yung retribution nila. Pero alam din kasi ng G-Lad, nasa kanila yung advantage. Nasa kanila yung advantage, pre. Tsaka mas mababa yung Numbers cooldown. game eh. Hindi Takinaga sa retry. Kanina pa niya ginamit kaya aabot naman. And we have to commend yung positioning nga ni Micro and ni Lotus dito. Diba? Nakita mo na alam nilang may manggagaling na may pwedeng lumipad na Fanny. Lahat ng bushes, lahat ng makipot na daanan natin. Tauhan natin. Yung ano din kasi, ang hirap din ng buhay ni KK Dot. Ang gaganda ng mga sipa na nagagawa niya. Kumbaga parang tama din naman na si Lotus na yung kunin mo para wala ng divine judgment eh. Pero kasi pa nagkumpulan na sila Der, nagkumpulan na sila Hito, automatic talon sa Vexana eh. Doon na talaga papunta. Even si James Punks, si Vexana na nga yung nagiging target. And they took a lot of resources just to take down Lotus doon. And immortality lang. Halos yung nakuha nila. Ngayon na may Lord on the bottom lane. Di masyadong even, rather, yung minion waves ng G-Lad. Makiklear agad yung top lane at pwedeng makadepensa ang Onyx Arsenals. Ngayon, ang tanong dito, Joshi Cakes, is enough ba yung gising dito ng mga members ng side ng Game Lad? Kasi kanina, sabi nga natin, rude awakening din for them. This time around, paano nga ba yung gising nila? Ano nga bang klaseng gising to? Kasi if ever man na mabaliktad pa sila dito, that's going to be a huge blunder and that will end the series. Pero ngayon talaga nagiging firm sila sa mga galawan nila. Nagiging malinis sa mga galaw. After taking the bottom lane turret, punta naman sa top lane. Penalty zone naman ang tatamaan na kapag PMI out. Doon na yung kulod. Ngayon si Dera mapaparusahan sa gitna ng laban. Takinaga on that kill. On that blow, James Punks, magagawa na lang niya ay mag-clear ng mga minion waves pero basag na't bukas ang base ng Onyx Arsenals. Takinaga coming in. Hindi siya ma-takedown dito. Talagang na-one-upan niya dito si James Punks. Kumbaga parang hindi talaga niya hindi niya ma-burst out si Takinaga basta-basta. Nandito yung pagpasok ng mga kable. Kaso naipit sa mapipin down doon. James Punks is down. Oh Unstoppable my at hindi na goodness. mapipigilan pa si Takinaga. Dalawang Hito, metro na hito. dito na para dumepensa. Nandyan din naman si Hito. Pero hindi Pero kaya. tower lock ang Game Lab Desolators to extend the series to Game 3. Gising na ang Game Lad. Nakapag-reset na sila. This is definitely the fight that we expected. We are heading to a game number 3. Hindi papahuli ang Game Lab Desolators with that Martis pick na hindi nahawakan talaga si Takinaga ever since doon sa laban na yon. And as you can see, nagising na nga ang Game Lab Desolators at yung linis yung disiplina doon sa last clash, doon sa base siege na yon. After getting the turret on the bottom lane, reset tayo, and yung baited out na penalty zone mula kay Der, doon na nagsimula. And parang back and forth yung laban. Pero alam ng G-Lad kung ano kailangan nila gawin. And sa totoo lang, the player that stood out to me the most nung mga early, for the whole game, si Micro. Si Micro, Early 3-0 yun. Si Micro tsaka si How. Isipin mo pre, si How, ang ganda lagi ng timing niya. Basta may set na ginawa, laging merong ultimate na bababa. Laging nandun yung Eternal Card ng isang Vexana. And nabanggit mo nga si Micro with an early 3-0. Diba? Yung ginawa ni Der sa kanya kanina na okay, dyan ka lang sa lane mo, patay na baraha ka dyan. Ngayon, iniba niya. Sabi niya, sasama ako sa gera ngayon. And I feel like ito yung hinahanap ng G-Lad na performance Kumbaga parang
nagets na nila na kailangan nata at activate natin si Micro. Oo. Eh tama naman yung naging decision nila. They extended this series. At kung ano man yung kinadali ng buhay ng Onyx Nung game nung number game 1. number 1, ganun kahirap yung buhay nila. Kasi may item naman sila eh. Ang problema, ang daming control. Isipin mo si Hito, kakain ng Ashura's Rat, kakain ng tali. So si Hito, parang, ano bang gagawin ko dito? Saan ako lulugar? Kakain ng Final Slash. Kakain ng final session, ang daming pwedeng And- mangyari kay Hito. Roger is not one or sabihin na natin, not an orthodox hero Ah. na makikita mo sa gold lane o yung makikita mong nasa kanya talaga yung late game damage. Tsaka ano, pre, may pakiramdam din ako na pwede sana yung Roger na tank. Mhm. Kaso masyado lang talagang maganda yung pagpili din ng Kaja. Oo din. Hindi siya makagalaw So eh. alam na natin next time kung anong gagawin natin. Tama. Kaja pala ang sagot doon. Oo. And mataas ang damage output, but still, if hindi makapalo, anuhin mo yung damage source. Diba? Pasa natin kay QWERTY para sa kanyang analysis. QWERTY, ikaw na. Roger Gold, Roger Tank. No, 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 sir. Naga-RG din daw ang Game Love Desolators. Alam na nila paano counterin yan. Forcing game number 3. Once again, ako si QWERTY at himayin natin ang game 2 kung paano nga ba na-force ng Game Love Desolators ang game 3 mamaya. Simulan natin yan, syempre, sa pagtingin kung sino nga ba ang ating MVP kasi medyo a dominating game to para sa side ng Game Lab Desolators. Walang iba, the man himself, Takinaga. Sinabi na kanina ng mga casters, kailangan galawan na ni Takinaga. Hindi ito yung Takinaga na nakasanayan natin, yung mga tipong assassin, pero fighter, tank, utility, jungler ang gagamitin dito ni Takinaga, pero siya pa rin ang MVP on this one, having 711 KDA dito sa mismong laban na to. And gusto kong pansinin natin, of course, yung emblem niya dito na nag-focus siya on the assassin base emblem. Para nga din naman talaga magkaroon din siya ng damage. Pure tank items, pero because of the emblems na pinili dito ni Takinaga, magkakaroon din talaga siya ng items. Pero aside from this, ang isa sa mapapansin natin all throughout the highlights was of course the setups being provided mula kay Micro. Napakaganda ng early game ni Micro, having 3-0 nung 2 minutes in pa lang ng mismong laban. And tama din ang ating mga casters na hindi makapwesto yung gold lane Roger ng maganda because of the presence of the Kaja na ready lang din talagang mag-set up. And ang nakakatakot kasi dito for the side of Game Lab Desolators, mas kaya nilang mag-burst, plus yung innate tankiness na meron yung mga heroes nila, meron ding innate damage. Kaya naman, makikita natin na may times na tinatry dito ng Onyx Arsenals ipalag yung mga laban. Ang kaso lang, kinakapos pa rin talaga sila when it comes to the damage. This is a good pick off na manggagaling mula dito kay KK Dot, at nakita din natin na yung follow up na ginawa ni James Punks, ang target niya lang din talaga yung backline, si How dun sa likod ng Game Lab. Ang kaso lang, dito na pumapasok yung counterplay mechanics na meron ang Game Lab Desolators. Because of the tankiness, because of the innate damage na meron yung kanilang mga heroes, alam nilang kaya nilang saluhin, kaya nilang salagin yung mga damage na ibinabato ni Chovy. Getting the items invested here on the early game mas naging madali para dito kay Hani Salas na talagang mag-free hit lang sa likod at talagang i-sustain kahit na naka-vengeance pa dito etong si Hito. 'Di ba? Medyo kinapos when it comes to damage ang side ng Onyx Arsenals. Meanwhile for Game Lab Desolators, mukhang alam nila kung paano ka-counterin dito ang gold lane. Yung cheese pick gold lane na Roger. Feeling ko kailangan ko na ring isa puso at isa isip yung lineup na meron dito ang Game Lab kasi medyo naglipahan na sa RG ang gold lane Roger, 'di ba? Pero tingnan natin ang mga emblems na ginamit ng ating mga players para sa kanilang mga heroes. Bukod nga sa Roger na gold lane, ang pinagkaiba nito sa umuusbong
sa mismong mga RG, walang iba kundi siya ay naka-assassin emblem. Plus, naka-master assassin dito, naka-damage. And makikita natin sa items mamaya na hindi naman pure defensive, pure tank yung ginawa dito ni Hito. Kasi alam din niya na medyo kinakapos na nga sila when it comes to the damage. Nandyan, kumuha lang siya dito ng Thunderbelt, tapos kuha na siya ng Endless Battle, Windtalker, and of course, the Malefic Roar. Unfortunately, mas kinaya ng Gamelab Desolators saluhin lahat ng ibinabato ng Onyx Arsenals. Isa sa mapapansin natin si Hani Salas securing this first item niya na talaga nga namang kayang-kayang saluhin yung mga skills na ibinabato, yung Antikiras na pinili niya dito. Actually, for the early game, kumuha lang muna siya ng Dreadnought Armor para lang magkaroon talaga ng additional defensive, physical defense kontra sa Onyx. At parang nung tinry niya lang din talagang salagin, tinry niya lang din tiisin, nagawa naman niya, nag-pay off naman yung pagpili niya or pagbili niya ng Dreadnought Armor para din talaga umabot sa late game at para masurvive niya yung tank god lane netong si Hito. At makikita natin all throughout this game that this game is actually not so dominating in a way kung usapang damage, kung usapang teamfight, kung usapang head-on collision. Kasi kinakaya pa rin kahit papano ng Onyx Arsenals. Of course, with the presence of KK dito, yung mga pick-offs na ginagawa niya, nagpe-pay off naman. Unfortunately, nung late game na, nung nakuha na ng Gamelab Desolators yung mga kinakailangan nilang items, kaya na nilang saluhin yung damage output na ibinabato ng Onyx Arsenals. Yung innate damage na meron, yung tank heroes na meron dito. Ang side ng Gamelab Desolators, yun din talaga ang nakatulong sa kanila to force a game number 3. Sinong magwawagi para sa pinakauling serye ngayong gabi? Alamin na natin yan as we head over to our casters. Maraming salamat